Isa po sa mga pinaka-kinatatakutang sakit ng mga fur parents ay ang distemper at parvovirus dahil pareho po itong mabilis kumalat at maaring ikamatay ng ating mga pets, mapaaso man, mapapusa. Pero ano nga ba ang distemper at parvovirus at bakit importanteng hindi ito baliwalain ng mga pet owners? Panoorin po natin. Masayang kasama sa bahay ang mga aso. Mapaglaro, malambing, at para sa iba, para na rin silang kapamilya. Pero kasabay ng responsibilidad ng pag-aalaga ay ang pagprotekta sa kanila laban sa mga delikadong sakit tulad ng canine distemper at parvovirus. Ang canine distemper ay isang highly contagious viral disease na umaatake sa respiratory, digestive, at nervous system ng aso. Karaniwang nakikita rito ang lagnat, ubo, sipon, pagsusuka, pagtatae, at sa malalang kaso, pangingisay o pagkaparalisa. Samantala ang parvovirus naman ay umaatake sa digestive system ng mga aso. Madalas itong magdulot ng matinding pagsusuka, madugong diarrhea, matinding panghihina at dehydration. Mas delikado ito sa mga puppies at mga hindi pa nababakunahan. At dahil walang direktang lunas para sa mga virus na ito, mahalaga ang maagang pagdidetect at agarang pagdala sa veterinarian. Pero ang magandang balita, parehong may iwasan ang canine distemper at parvovirus sa pamamagitan ng tamang vaccination at responsableng pet care. Dahil sa huli, ang pagmamahal sa mga alaga ay hindi lang nasusukat sa paglalaro o pagpapakain, kundi sa pagtitiyak na sila ay ligtas, malusog at iniingatan. Kaya po may kasama tayo eksperto ngayong umaga si Doc Gab Almera na isang veterinarian ay kasama po natin para i-explain sa atin ito kasi napaka-importante. Ako po I lost a puppy to distemper once upon a time kasi medyo bata pa naman ako noon. Tapos hiniling ko talaga siya as a birthday gift. Pero binili namin siya sa isang pet store. At siniguro naman ng pet store na kumpleto na ang kanyang mga vaccines. Pero makalipas siguro mga 1 or 2 buwan, namatay siya ng, I can't remember if it was distemper or parvovirus, but one of them, ay hindi po, buhay na buhay po yan. Yan si Hailey. Kasi ikukonsulta ko rin yan kasi isa sa mga sintomas na nabasa ko yan. So, ninervyos ako mamaya. Aalamin natin kay Doc Gab kung meron ba ako dapat ikabahala. So, Doc Gab, ano po ba ang pagkakaiba ng canine distemper na sabi niyo nga a while ago, talagang aso lang ang nagkakaroon nito. Yes. At ng parvovirus. Yes. Siguro, to begin with, gusto mo nang bumati sa mga natin, viewers, no? Yes. So, Oo sa nga mga naman pala. pala natin, no? Na, this is a very good important topic kasi yung pong mga sakit na may mention natin today ay talagang very common na na-encounter natin sa clinic. Halos almost every time meron kaming encounter nito kahit na preventable siya ng vaccination. So simulan natin, ano nga ba yung distemper at ano ba ang parvo? So ang dalawang sakit po na to, ang isa sa mga pinakaseryosong viral disease sa aso na partikular na umaepekto sa mga tuta o sa mga unvaccinated na dogs. Ang parvo po ay isang klase ng viral disease na pinakapinupuntiryan niya ang gastrointestinal tract, ang bituka at ang tiyan ng ating mga alagang aso. Ang distemper naman, medyo malawak ang sakop nito. Pwede itong magkaroon ng respiratory signs, atakihin niya ang respiratory system. Meron din itong digestive system na symptoms at pinakadelikado yung nervous system na naapektuhan niya. So sa makatuwid po, comparing the two, ang distemper mas malawak po ang epekto o tinatamaan ng sistema kumpara sa parvovirus na medyo nakafukol lang sa gastrointestinal tract. Oo. Kasi imaginein mo tatlong 3 months, body systems Yes. yung inaatake niya. And this is more common sa mga tuta. Yes. Saan po ba nakukuha yung canine distemper? Ang canine distemper kasi, kung titignan natin yung kanyang way ng pagkakalat, no, nagkakaroon kasi ito ng atake sa respiratory system ng katawan ng aso. So, ang mga merong sakit nito, pwedeng makahawa through airborne droplets. So, ibig sabihin po nito, kahit ilibot mo lang po sa park kung hindi vaccinated yung puppy mo at merong may distemper na sakit, pwede niyang makuha yun. And ang pinakadelikado din dito, hindi mo kasi nakikita yung droplets. So, by sneezing alone in the surroundings, pwedeng magkaroon yung dog mo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.